kung sir, kinabukasan nun sir is pa-arinar na kami nun. Release na kami ng arinar. Baga, pangalawang arinar ko mula nung nag-schooling ako nun sir. Baga, 19 nangyari, 20 release na namin. Umaga sir, punta kami ng bayan, mamalingki. Yung team namin. May naiwan pa naman sa kumpanya sir. Si mamalingki. Pamalingki kasi namin doon sir, baga ang matagalan ba. Tapos pag mamalingki kami sir, marami talaga. Dahil critical yung area, kahit malapit lang yung bayan. Nasa bayan pa lang kami sir, di pa kami tapos. Naging 14 na ako nun sir. Yung balik ko nun. 14. Kasi ang isip ko sir, magbibest na ako. Kailangan baliktaran talaga yung best. 14 na ako nun. Tapos radio operator ako nun sir. Ako yung nagdala ng radyo nun sa time na yun. Sabi sa amin sir, ano daw bilang radio operator sir, baga tumawag naman sa cellphone. Balik na kami kasi hinaharas daw yung kumpanya namin, yung TCP namin sir. Pero hindi pala hinaharas sir. Baga, mayroong yung convoy ng mga teacher, galing bayan, doon magtuturo sa unang barangay. May convoy na police. Inambos yun sir. Kung saan kami unang na-encuentro sir, yung nawundid ako na sir. Doon malapit sa may simenteryo, pag kurbada, ganyan. Inambos. Ngayon, malapit lang man yun sir sa kumpanya namin. Iba din yung nag-entertain doon. Iba din yung mag-entertain siguro sa magre-reinforce. Ganun yung nangyari sir. Kami sir, galing bayan, mabilis kaming bumalik. Pag-drop namin sa loob, ay andun na yung sir, yung mga pulis. Nakikita ko din yung mga pulis. Kasi mga naka-withdraw na. Wala namang sir. Ang alam ko sir, may nawundid lang sa kanila isa. Pero okay lang naman. Pero tapos na. Tapos na yung ambush sir, yun ang nangyari. Baga, clear na lang yung area. Buti walang tinamaan ng mga teacher na kasama nila. Di ko lang po sir kung may tinamaan. Pero alam ko sir, yung pulis may nadali. Basta ang pakay ata sir, yung pulis lang naman sir. Di naman inano yung Pero bagay, di nila alam sir kung yun. Basta inambush sila sir. Yung tropa sir, malapit lang sa area namin yun. Tutulungan talaga yan sir. Pero pagdating namin sa pusa, andun na yung mga police, consolidate na kami. Kiniklear na lang yung sir, yung baga area. Kaso sir, yung habang nakiklear ng area, mayroong mang IED doon na nakita ng kasamahan namin. Positive talaga sir, IED, may wire. Anong itsura niya? Kita niya gaano kalaki o kwan lang, wire lang? Naman sir, wire lang yung nakita. Ngayon sir, nagtawag ng taga 11 ID na magpapaputok. K9 siguro sir, EOD gano'n. Mga EOD. Yes sir. Pinaputok yun sir, pag okay nun. Pinaputok siya, malakas. Pero sir, nasa kami, sa gilid lang kami. Tapos meron pa siyang naka-series na medyo maliit lang. Siguro 2 o 3 yun. Dalawa yung pumutok sir, isang minta ko, isang medyo mahina lang. Di okay na sir. Nagkuhan pa rin kami, akyat kami sa high ground. Kasi doon pa rin yung baka sir, doon pa yung kalaban, yung nag-ambush. Pero wala na sir, medyo nag-withdraw na sila. Maya sir, di pumutok na yung unang IED. Kung saan malapit yung pumutok sir, nag-clear kami doon, clear. Kasama niya yung EOD, hindi? Yung EOD sir, kasama din doon sa, andun sir sa nag-clear sa area. Hindi nyo isinama. Nung nag-clear kayo, hindi nyo isinama yung EOD. Kasama din siya sa nawundid sir. Nung pangalawang putok na sir, mayroong pang pangalawa. Yung unang pumutok sir, wala pang nadali sir. Pag nakita siya na may tripwire. Tapos dinetonate na lang? Hindi, pinaputok yun sir. Tapos yung trupa, naka-security. Tapos tapos na sir yung una. Pangalawa sir, yung trupa namin, yung team namin, team 2 na ako nun sir, radio operator ako sa team namin. Mga trupa namin, nandiyan sa high ground, naka-security. Tapos andun yung CO namin, yung XO battalion namin. Andun. Tapos yung EOD, yung mga pulis yan nandun. Abang nandun sa area sir, sinundan ko yung CO namin kasi siyempre CO yun, walang kasama. Yung sundan ko siya. Kaso sir, dun sa kung saan ako banda nakatayo, bigla na lang may sir, pumutok. Ano yun? Ano yung itsura nung tinayuan mo? Damuhan? Kaya sir, medyo
Paakyat ng kaunti, sir. May palapa ng nyug. Doon ako nag-apak-apak doon, sir. Mapak ako doon. Tingin-tingin din, sir, kasi baka may ano pa. Tripwire. Pero, bigla na lang may pumutok ko, sir, eh. Gulat lang ako, sir. Bigla pumutok. Malakas. Malapit siguro sa akin yun, sir, kasi yung impact, sir, sa akin, di ko kalain na meron pa doon. Talagang nabungol ako, sir, ba? Bugong tainga ko din. Wala akong makita. Ginaganon ko pa yung kamay. Kaya mga kamay ko, sir, mga sugat dito. Tapos, bugong yung tainga ko noon, sir. Parang pakiramdam. Tanghali yun, sir. Mga alas 12 siguro yun. Tanghali. Sinong katabi mo nun? Di ko na na-observe, sir, kung sino yung katabi ko noon. Pero may mga kasama din ako. May kasama ka, ano? Mga 10 meters. May kalayo. May distansya namin. Pero ikaw yung talagang pinakamalapit na, Hindi ko na alam, sir, kasi nung pumutok na yun, kahiga naman ako. Ang isip ko noon, yung naririnig ko yung usapan nila, sir, yung busis nila na sinong nakaapak. Putol pa, ganun, sir, yung naririnig ko. Tapos, Gutierrez, yung apelido ko, naririnig ko, sir. Wala na, medyo mahina na yung busis ko, sir, eh. Hindi mo pa alam anong nangyari? Hindi ko alam, sir, na anong nangyari sa'yo? Pakiramdam ko lang, masakit. Pero hindi ko alam, sir, na putol pala yung paa ko nun. Ito, sir, yung naputol ko noong time. Ngayon, sir, tinulungan ako ng medics namin. Nirinig ko yung apelido ko, pangalan ko. Sino nakaapak, ako. Bali, pangalawang IED yun, sir. Yung naapakan ko, sir. Siguro, sir, na-trigger ko siya, di ko siya napansin. Kasi di ko mapansin, sir, eh. Anong feeling mo nun yung ganon na kailan mo, anong moment mo na-realize na ikaw talaga yung tinamaan? Yun, sir, yung pinakang masakit sa akin dahil yung unang tama ko, sir, okay lang. Di masyadong agaw. Sa sarili ko, di ako delikado. Okay lang. Pero yung time ng pangalawa, sir, yung nasabugan ako, sabi ko, ang mahina na yung boses ko, sir. Ang sinisigaw ko, sa isip ko, ang sinasabi ko, ospital, dalhin sa ospital. Tapos yung anak ko, yan lang yung bigkas ko nun, sir. Ano, anak mo? Yung anak ko. Maliit kasi yung anak ko nun, sir, 3 years old pa lang. Kumbaga, kawawa naman yung, inisip ko, kawawa naman yung anak ko. Kumbaga, nung kakita ko nga lang, sir, nung nagpaalam ako mag-rainless, nagkita kami sa Buanga, masaya talaga ako, sir. Siyempre, kita ko yung anak ko. Nagkita na lang kami ng asawa ko doon. Tapos, biglang ganun na pagbalik ko, halos, kung lang, sir, may nangyari sa akin. Kaya, ang isip ko nun yung anak ko. Ngayon, din, tinulungan nila ako, sir. May video yun, sir, eh. Meron akong video nun. Nakikita ko yung sarili ko doon, sir, na binubuhat nila ako. Nadala nila ako sa QM. Ramdam mo na ba noon na naputol ang paa mo? Yun yung narinig ko, sir. Pero di ko man siya makita, eh. Hindi mo makita? Di ko siya makita kasi di ako makaangat. Ganyan. Basta gumagalaw-galaw yung ulo ko nun, sir. Pero ang pakiramdam ko talaga, sir, is mahina yung katawan ko. Wala talagang lakas. Baga, ang inisip ko, ospital, dala ko sa ospital. Pero sa awa ng Diyos, sir, di ko na alam ang nangyari doon, sir. Nadala ko sa ospital. Nawalan ka ba ng malay? Nawalan ako ng malay, sir. Baga, nagising ako, sir, sa Buanga na. Nadala na ako, sa Buanga na ako, sir. Pero nung time na dinadala ako doon sa basta doon sa pagkaputok, sir, yung unang putok, may conscious pa ako nun, sir. Magalaw pa yung ulok, nakikita ko sa video. Pero, hindi, may pangalawang putok ba? Isa lang? Sir, yung unang pumutok, sir, walang nangyari doon. Walang nangyari. Yung pangalawang putok doon ka? Putok, sir. Yun yung tinamaan ako, sir. Ang ano ko doon, sir, is yung unang putok. May conscious pa naman ako, sir, yung tinamaan ako nung pangalawang putok. Conscious ako. Pero, di ko na alam yung sunod na nangyari kasi dinala na ako sa Basta yung dinadala ko, sir, nakikita ko sa video, kinakarga ako sa KM para dalhin sa... Bali, ang alam ko, sir, 5 din kaming nawundin nun. 5 kami. Paano mo pinaalam sa misis mo na may nangyari sa'yo? Hindi na po ako nagpaalam, sir, yung per-sergeant na namin. Kasi dahil sa ang kwento nila, sir, ang unang nakaalam pa na daling ako na medyo critical is yung ate ko na nasa amin.
tinawagan siya ng persagin namin na kuan. May tumawag sa kanya, kaya naalarma sila doon na yun nga ako daw is nadali. Pero yung misis ko naman, sir, nakausap din siya ng president namin, pero unang nakaalam, pamilya ko doon sa amin, sa Bicol, bago yung asawa ko. Ang sabi sa kanya ng president namin, kausap ko yung misis ko, nung may malay na ako, sir, ang sabi sa kanya is, okay lang naman misis si Mr. Mo, wala naman na ano lang yung paahan niya, yung na kuan lang, baga parang putukan lang. Pero di niya alam na putol na pala yung paa ko, sir. Kaya nung bumiyahe na siya galing sa Bocal del Norte, nung nalaman siya, bumiyahe siya kaagad, punta sa akin. Sinundo siya ng tropa namin sa terminal, dinala na doon sa hospital. Inabutan siya ng kahon, tanong pa siya doon kung ano yung nakalagay sa kahon. Yun po yung paa ko, sir, ba, na natira. Yung ako, sir. Nilagay sa kahon tapos binigay sa misis mo yung paa mo? Yes, sir, baga pinaano lang na, yan yung ano po ito, Dok, parang ganun. Ang sabi ng misis ko, di mo ba alam na putuloy yung paa ng asawa mo? Ganun. Kaya doon siya nang umiyak doon, yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya, ang sabi kasi sa kanya is, okay lang. Siguro, sir, part na yun para hindi siya mag-alala masyado. Kasi yung asawa ko, sir, mapag-alala talaga yun. Siguro, sinabi lang sa kanya yun dahil ano. Pero, dinandahan lang siya hanggat sa makita niya. Nung time na yun, sir, is, nadala na ako, sir, sa Busbos. Nakikita ko, sir, sa picture, nasikaso ako ng mga doktor. Tapos, yun, sir, Sambuanga, dinala ako Sambuanga. Tapos, pagdating Sambuanga, sir, yun ang kwento sa akin. Doon sa Camp Navarro, dinala na ako sa private hospital. Yun, inoperahan na ako, sir, kaagad. Gaano katagal bago mo natanggap na putol na yung paa mo? Doon pa lang, sir, sa Sambuanga, nagising naman ako doon. Tanggap ko na, sir, kasi unang-una, sundalo tayo, baga ito yung sinumpa natin tungkulin. Na kahit anong mangyari, kung ano man ang mangyari sa atin, maputulan, o magkuhan. Pero masakit kasi ang isip ko doon, sana pala hindi ako pumunta doon sa area na yon. Sayang, baga kung kaya namang umiwas, para hindi kasi parang din, sir, nagsisi din ako na siguro hindi mangyayari sa akin to kasi kung hindi ako pumunta doon sa area na yon. Kasi doon lang naman kami banda, sir, ikot-ikot lang kami doon. Kung saan ako pumunta, doon ako naputukan. Sana pala dinala ako sumunod doon sa pinunta ko. Kasi dinala ako ng mapa ako doon sa area na yun, sir. May pagsisisi ng kaunti. Parang na siguro kung dito lang ako, di na ako umalis doon sa unang pwesto ko, hindi mangyayari sa akin. Pero nandun na yun, sir, nangyari na. Ang ko nun, sir, kasi nung agaw buhay ako, sir, ramdam ko naman talaga yun, sir, kasi nangihina ako ba, tsaka wala akong makita, tsaka ramdam ko, uhaw na uhaw ako, gano'n. Ang isip ko nun yung anak ko, baga, kung ano mangyari sa akin, yung anak ko, asawa ko, pamilya ko, yung mga magulang ko, mga gano'n. 3 years old pa lang yung anak mo, no? Yes, sir, 3 so, nung wala pang kamalay-malay yun. Yes, sir. Nakikita ko nga, sir, sa picture ko nun, sir. Nasa ICU man ako nun, sir. Nakita ko siya, silip-silip lang siya sa salamin. Hindi pa niya, wala siyang kamuang-muang na gano'n nangyari sa tatay. Bawal man siyang pumasok doon sa ICU. Ang babantay sa akin, sir, yung asawa ko lang. Tapos, pumunta rin yung kapatid ko, sir, yung isang kapatid ko na galing sa Bicol. Lumipad talaga siya papuntang Sambuanga. Kasi nalaman na nila na nangyari sa akin. Siyempre, isa din yung sa ko siya yung gusto kong makita yung pamilya ko ba. Kasi isa sila sa dahilan na para malalakas ako ba. Yes, sir. Pumunta yung kapatid ko, yung kuya ko. Nilagaan niya ako doon. Siyempre, napanatag ako, sir. Isa yun sa nagpalakas ng loob ko. Yung asawa ko, andun na. Pamilya ko, sir. Tapos, ganun din, sir, yung mga kasamahan na tropa. Kasi, hindi dahil sa kanila, yung pagdala nila sa akin, talagang, sir, on the spot, agad-agad, dadala ka agad. Siguro, mga 10 minutes lang ako nadala, sir. Siguro, sir, kung nahuli-huli pa yung 10 minutes or 30,
Tuloy ka. Baka nalagutan ako doon, sir. Mm. Pero sa awa ng Diyos, sir, siguro, sir, hindi ko pa time. May plano pa yung Diyos sa akin. Kaya hindi pa ako hindi ko pa time. Saka ang ano ko nun, sir, unang-una talaga yung pamilya, talagang nagdadasal sila na makalagpasan ko yung, kasi na-ICU ako nun, sir. Hindi ko man alam yun, wala akong malay. Tapos, Paano mo ine-explain sa anak mo? Paano mo unang in-explain sa anak mo nung medyo siguro 5 years old, 6 years old na siya na nakikita niya anong nangyari sa iyo na naka-crutches ka na? Paano mo in-explain sa kanya kung ano yung nangyari sa iyo, ano yung naging serbisyo mo, bakit nangyari sa iyo 'yan? Quad, sir. Sa ngayon, sir, kasi 9 years old naman na yung anak ko. Talagang sir, may isip na. Di pa rin mawala sa isip niya, sir, na bakit wala na akong fit. Lalo na nung tinatanong na anak mo, sir, bakit wala kang niya fit? talaga yung pa ako, sir. Ginagaya-gaya pa nga ako nun, sir, sa paglalakad ko. Paano ako maglakad? Ginagaya-gaya niya. Kaya, yung anak ko na, nakikita naman niya, sir, yung sitwasyon ko. Kasama ko siya sa hospital, sir. Pag ilalabas ako sa ICU, lilinisan, operahan, lilinisan, nasalubong na ako niyan. Andiyan na yung mag-ina ko. Nasalubungin nila ako doon sa may pintuan. Kaya, gusto ko talagang nandiyan yung anak ko. Masakay pa yan sa higaan ko, sir. Papunta ng operating room. Medyo, well, sir, nakikita niya yung sitwasyon ko. Sa mata pa lang, umiiyak siya. Tapos, ako, sir, hindi pa man ako masyadong doon. Pero nung habang, sir, naka-recover na ako. Almost 1 month ako doon, sir. Sa hospital, sa private hospital sa Buanga, sir. Ngayon, sir, di okay na ako. Dinala na ako sa Biluna, sir. Doon na, sir, unti-unting ko sa anak ko na papasalamat dahil kahit paano may chance ulit na makasama sila. Pero nandun yung panghinayang na siguro hindi mangyayari sa akin. Pero nandun na, sir, bilang sundalo, tatanggapin. Sabi ko sa anak ko na, yung anak ko, sir, gusto din niya magsundalo kasi kahit bata pa yan, sir. Nung nandito pa kami nakatira nun sa Nueva Ecija, okay pa ako nun, sir. Gusto niyan, pumapasok dito ng kampo yun, magsasaludo pa yun makikita niya ang sundalo. Babae, lalaki? Lalaki po, sir. So, yung anak mo gusto magsundalo? Gusto sir, mahilig saludo-saludo yun, sir. Baga, pag tinatanungan ng teacher yun, anong gusto mong pangarap? Sundalo. Hanggang ngayon, sir, ganun pa rin. Pero ako, sir, bilang sundalo yung tatay niya, hindi ko hayaan na magsundalo yun, sir. Kasi nag-iisang anak ko yun, sir, lalaki. Bakit? Kasi, sir, ayaw kong maranasan niya yung hirap na naranasan ko. Kasi nangyari sa akin, sir. Hindi malayong mangyari sa kanya. Dumating yung araw na gusto niya rin magsundalo. Hindi ko kayang tanggapin, sir, na may mangyaring masama sa akin. Di baling mangyari sa akin, sir. Kasi part na ng trabaho, sir, nandito na to. Pero yung yung anak ko, lalaki yun, talagang gusto niya magsundalo. Pagka tinatanong siya sa school, anong trabaho ng tatay mo? Soldier. Pag tinatanong siya anong pangarap, maging soldier. Pero, yun nga, sir, hindi ko pagsusundalo yun, sir. Bahala na, hindi ko, sir, kung anong pangarap niya, pero ayaw kong payagan, sir, kasi naranasan ko na nga, sir, yung hirap, sir. Ang naranasan mong hirap, yung hirap na naputulan ka ng paa. Sir, yung hirap na yun yung ano sa'yo? Sir. Yun na, mahirap pala, sir, pag wala kang paa. Ano yung ibig sabihin? Bakit? Bakit mahirap Kasi, yung wala kang paa? Nang una, yung sakit na dinanasan ko noon, nalagpasan ko naman, pero yung dating normal, sir, nakakalakad, hindi kang mag-akyat-akyat pa kung saan. Pero ngayon, di ko na nagagawa yun. Pero, ang importante, sir, is okay pa rin, may kamay. Di naman ako nabula. Ang sabi nga ng asawa ko, sir, buti di ako nabula. Kasi yung mata ko nun, may mga tama din na mga object. Yun ba? Inoperahan din po yung mata ko, sir.
Kaya medyo nawala din yung paningin ko dun, sir. Blurred talaga, wala akong makita. Pero dahil sa mga doktor, talaga nagawa nila ng paraan. Sir. Paano mo pasalamatan yung misis mo sa ganitong pagkakataon na ginawa sa pagsuporta rin sa'yo sa buong yan, nangyari sa'yo? Buong buhay kong pasasalamatan yun, sir. Kasi unang-una, hindi niya ako iniwan. Sa ospital pa lang, talagang andyan yan siya. Lagaan. Siya din yung lakas ko para patuloy kong labanan yung dadaanan ko noon. Siyempre, yung anak ko din ganoon. Silang dalawa. Para saan pa kung mawawala ko? Kasi gusto kong masigurado yung kinabukasan nila na di ko kasi sure kung mawawala ko, paano na sila ganoon. Kaya, sila yung reason ko bakit nakayanan ko yung yung misis ko na yan is buong buhay kong pasasalamatan dahil siya yung unang-unang nandyan sa tabi ko noong mga panahon na yun. Hindi niya ako iniwan. Hanggang ngayon, sir. Gaano ka ka-proud na special forces ka kahit ano man nangyari sa'yo? Bilang, sir, kasapi na miyembro sa unit namin bilang isang special forces. Proud ako sa sarili ko, sir, dahil unang-una, bilang isang special forces is kaya natin malagpasan kahit anong pagsubok yung dadaan sa ating buhay. Trabaho man, sa kung saan man tayo ma-assign, kahit anong hirap madaanan. Bilang isang special forces, may kakayanan bilang upang malabanan lahat ng pagsubok na dadaanan. Maraming salamat, Jam. Javi. Yes, unang-una, taos puso kong buong buhay kong pinasasalamatan yung aking asawa. Kasi kahit anumang nangyari sa akin, nung una, mula nung naging mag-asawa kami hanggang sa huli, hanggang ngayon ay hindi niya ako iniwan. At patuloy niya akong sinusuportahan sa lahat ng ginagawa ko ngayon. Gayon din sa aking pamilya, sa aking magulang, nanay, tatay, mga kapatid ko na suporta sa akin. At ang pamilya din ng aking asawa sa Zamboanga. Nung time na ako ay nasa critical, nung ako ay nasa ospital pa sa Zamboanga, nandun din sila sa tabi ko. Yung nanay ng aking asawa ay nalagaan din ako. Ganun din yung kanyang lula. Kaya lahat yun ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Gayon din yung suporta ng unit. Di ako pinabayaan. Unang-una sa pinansyal, sa dasal. Binibisita nila ako sa ospital. Ang sabi ko nga sa misis ko noon, nung medyo nagkamalay na ako, lahat ng bibisita sa ospital, ilista mo yung pangalan. Yung mga kabats ko, mga kakumpanya ko, kateammate ko. Kahit ibang unit, sir, pupunta sa akin. Bibisita ako. Lalo yung kababayan ko na sundalo din, taga Bicol. Tapos nasa na Zamboanga, nalaman nila yung nangyari sa akin. Pumunta talaga sila. Sabi ko sa misis ko, maggawa ng listahan para at least meron akong para at least paglabas ko dito, pag okay na ako lahat, meron akong mga siya pala nagbisita sa akin. Isa yun sa nagpapalakas sa akin. Kaya nga yung doktor doon sa Zamboanga, yung private hospital, parang na-believe sila ba kasi imbis na tatagal ako sa ospital nila na gano'n yung kalagayan ko, ICU, nagda-dialysis pa ako nun, sir. Hindi ako makaihi nun, sir. Siguro 3 weeks din. Lumubo na yung katawan ko kasi nag-clot yung pagsabog, sir.
Yun ang sabi ng doktor, sabi sa akin ng asawa ko. Nag-clot yung dugo ko sa lower kwan ko. Kaya hindi siya mag-function, hindi ako makaihi. Kaya dinalaya, dialysis ako, sir. Tapos, nasa ICU pa rin ako. Lahat ng yun, ang dahilan nun bakit mabilis ako naka-recover kasi yung pag-aalaga ng doktor, ando na lahat. Kaya ang sabi ng doktor, Mrs. Believe kami sa asawa mo kasi kahit papaano, kahit ganyan yung kalagayan niya, nilalabanan niya, kaya mabilis siya makarecover. Natutuwa din yung unit namin. Siyempre, yung monitor nila ako, yung BATCOM namin, CO, yung regiment commander namin siya noong that time. Si Sir Tagli pa noon. Madalas siya magbisita doon, sir, sa Sambuanga. Palagi niyang tinatawagan yung misis ko, kumusta si Mr. mo? Anong status, anong dapat gawin sa kanya. Monitor niya talaga, sir. Kaya nung nadala na ako ng Biluna, ganun pa rin, sir. Biluna, ilang buwan din ako doon, sir. After ko ng Sambuanga kasi okay na ako, Sambuanga. Lipad na ako pupuntang Biluna. Tapos, napunta ako ng Biluna is October 14, 2019. 1 month ako almost, sir, sa Sambuanga. Then, okay na ako sa Biluna. Nagtagal ako doon mula October hanggang June. Natapos na yung mga pagpahilom ng sugat ko, sir. Nadala din ako ng sir, ng AGH, ng Fort Bonifacio, for recovery. Pero saglit na lang ako doon, sir. Yun. Yung pagpapasalamat ko sa aking pamilya, sa unit, ay walang kapantay. Ano naman ang masabi mo, parang inspiring words mo sa mga kapwa mo na may disability na ngayon? Yes, sir. Masasabi ko lang, mga kagaya ko na disability, yung mga na disability sa Marawi hanggang ngayon. Yung mga nakasama ko sa Biluna, sir, halos dun sa orto, puro kami putol dun, sir. Ganun ba? Yes, sir. Yung anong year? 2019 ka nandun? 2019 po, sir. Meron pa rin akong mga nakasamahan dun, sir, na Marawi. Marawi. Naabutan ko sila dun, sir. Marami-rami kayo doon, no? Marami kami sa isang ward kami, sir. Meron din mga, hindi naman siya putol, sir, pero talagang kuha na rin. Warat talaga yung naka-antena. Warat. Karamihan doon, sir. Meron pang nakasama ko doon, sir, sa AGS. Dalawa yung putol niya, sir. Meron din isa. Sagad din, sir, parang para sa akin. Pero nakakalakad sila. Ngayon, kami ang nag-uusap-usap doon, sir, mga putol. Anong pinag-uusapan nyo ng mga yung kapwa mo? Tawanan, sir. Masaya pa rin, sir, kasi kikita-kita. Siyempre, okay na kami, sir, eh. Nabuhay. Nalagpasan na namin yung kwan. Kumbaga, kung nadaanan man namin yung hirap, yung time na critical, kumbaga, nalagpasan na. Yung na-hospital ka na at papagaling ka na doon, ako bilang disability, kumbaga, safety na ako. Masasabi ko na lang doon sa mga ibang tropa na nasa area, mag-iingat. Then, yung mga kapwa ko disability, kahit na ganito mo yung kalagayan natin, go pa rin tayo. Pag-report ko dito, sir, nung galing ako ng hospital, quarantine na, sir, eh. COVID na yung time na yun, 2020. Lumabas na ako ng hospital, sir, kasi marami na din namamatay noon. Advice sa akin ng doktor, para makaiwas ka, report ka na sa unit mo. Nag-report na ako noon, sir, dito sa ISPRA. Pinundo ako. Then, nagpahinga muna ako ng 1 month, sir, sa amin. Noon, naka-boarding house pa kami doon, sir, sa Quezon City. Kasi, yung pamilya ko, sir, from Sambuanga, yung mag-ina ko, kasama ko pa rin. Kaya yung anak ko, sir, nahinto sa pag-aaral kasi sumama na sa akin. Hanggang sa nag-boarding house sila doon, bawal man ang bata sa loob. Nagbakasyon ako, doon na sa boarding house ko sa Biluna. After 1 month ko na binigay sa akin. After noon, sir, report na ako dito sa unit, ESPRA. Tatandaan ko, ano yun, sir? July 4, 2020. Dumating ako dito, sir, Friday, ganyan. Na-quarantine ako ng 5 days. Pag-report ko, sir, ng headquarters yun. Nausap ako ng CEO headquarters. Anong kaya mong gawin? Trabaho. O kahit anong ibigay. Baga,
Kahit sir, ano pong bigay niyo sa akin. Basta, ayaw ko pa rin mag-ano sir eh. Retired, kumbaga yung, pwede sir, kung tutusin, pwede na akong mag-ano sir. Si Didi. CDD. Mm. Yun ang sabi sa akin. Pero ang isip ko sir, kaya ko pa naman. Naputulan lang naman ako ng paa eh. May 2 kamay pa ako, nakakakita. Kaya pa. Saka isa pa is, yung anak ko sir is, mag-aaral pa. Kaya, kailangan ko pa talaga ng trabaho. Total kaya ko sir. Ayun sir, unang naging designation ko dyan sa headquarters, nung nag-report ako, assistant admin, saka S3, assistant ako sir. Yun, na-supervise naman ako sir ng mga senior ko dyan. Hanggang sa kinatagalan, naging admin na ako sir. Mm. Headquarters. Ang kabady ko pa sir, yan, si Corporal yan daw, yung putol din ng paa sir. Mm. 2 kami magkabady dyan. Ako yung admin, siya yung assistant ko, 2 kami sir. Pero nagagampanan naman namin yung trabaho. Kahit na medyo mabagal lang yung galaw kasi siyempre kapansanan. Pero okay naman sir. Gaano ka-importante yung ano, yung positibo ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Kunyari, para sa pangkalahatang tao, lalo na sa kabataan. Gaano ka-importante yung ganito ba? Positive lang. Huwag mawalan ng pag-asa. Mahalaga dahil unang-una, kahit na ganito yung sitwasyon sa mga kabataan, na kahit anumang pinagdadaanan nyo, meron man kayong problema, kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, isipin nyo lang na kaya yan. Think positive palagi. Yun yung nasa isip ko. Part lang to ng pagsubok. Samahan lang natin ng tiwala sa sarili, sa mga kapwa ko putol. Sunod lang tayo kung ano man ang paggawa sa atin, trabaho, kung anong kaya natin gawin, kung anong kaya nating may ambag kahit na ganito yung kalagayan natin. Gaya din sa mga kabataan na may pinagdadaanan sa ngayon. Kaya nyo yan, kumbaga dasal, tiwala sa sarili, pananalig sa Diyos. Yun ang number 1.